Ang pag-unawa sa kasaysayan ng tanyag na kulturang Pilipino ay hindi magiging buo kung hindi babalikan ang buhay at kontribusyon ng isang kilalang figura na si Freddie Webb. Siya ay isang individual na nag-iwan ng malalim na marka sa iba't ibang larangan tulad ng sports, sining ng pag-arte at pampublikong paglilingkod. Ang kanyang pangalan naging kasing kahulugan ng husay sa basketball, karisma sa telebisyon at dedikasyon sa lehislatura. Sa kabila ng mga tagumpay na ito, ang kanyang pangalan ay hindi rin nahiwalay sa mga matitinding pagsubok. Partikular na ang mga legal na kontrobersiya na yumanig sa kanyang pamilya at sumubok sa kanyang katatagan bilang isang ama at pinuno. Si Freddie Nell Webb ay sinilang noong Nobyembre 24, 1942 sa lungsod ng Maynila. Tinapos niya kanyang primaryang edukasyon sa San Beda College, isang institusyong kilala sa paghubog ng mga mahusay na mag-aaral at atleta. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Kolehiyo de San Juan de Letran na matatagpuan sa Intramuros sa Maynila. Sa Letran, kinuha niya ang kursong Bachelor of Arts in English. Ang panahong ito sa Letran na naging pundasyon ng kanyang pag-usbong bilang isang pampublikong figura dahil dito niya formal na sinimulan ang kanyang karera sa basketball. Noong taong 1960, formal na sumali si Freddie Webb sa koponan ng Letran Knights. Naglaro siya para sa paaralan hanggang taong 1964. Sa kanyang pananatili sa koponan, naging kilala siya sa kanyang bilis at liksi sa loob ng nakalatag na palaruan na nagbigay sa kanya ng bansag na Fast Break Ready. Isa sa pinakamalaking tagumpay niya sa kolehiyo ay ang pagtulong sa Letran Knights na masungkit ang kampyonato sa National Collegiate Athletic Association o NCAA noong National Collegiate Athletic Association Season 36 mula 1960 hanggang 1961. Ang kanyang husay sa kolehiyo ang nagbukas ng pinto upang makatungtong siya sa mas mataas na antas ng kompetisyon. Matapos ang kanyang karera sa universidad, pumasok si Freddie Webb sa Manila Industrial and Commercial Athletic Association o MICAA noong taong 1965. Naglaro siya para sa kanyang koponan na YCO Painters sa ilalim ng pamamahala ng pamilyang Elizalde. Sa loob ng 10 taon, mula 1965 hanggang 1975, naging sandigan siya ng YCO Painters. Sa panahong ito, nakamit niya ang iba't ibang parangal, kabilang ang pagiging kampiyon sa National Open noong taong 1967 at kampyonato sa MICAA noong taong 1975. Dahil sa kanyang natatanging kakayahan, napili siya upang maging bahagi ng pambansang koponan ng basketball ng Pilipinas. Ang pinakamataas na karangalan sa kanyang karera bilang atleta ay ang paglahok sa 1972 Summer Olympics na ginanap sa Munich, West Germany. Ang koponang ito ang huling koponan ng kalalakihan sa basketball na ipinadala ng Pilipinas sa Olympics. Noong taong 1976, nang maitatag ang Philippine Basketball Association o PBA bilang unang professional na liga sa Asia, lumipat si Freddie Webb sa koponang Tanduay Ram Makers bilang isang direct hire. Naglaro siya sa PBA mula 1976 hanggang sa kanyang pagre-retiro bilang manlalaro noong taong 1978. Matapos ang kanyang pagre-retiro sa paglalaro, hindi tuluyang iniwan ni Freddie Webb ang basketball, bagkus ay pumasok siya sa larangan ng pagiging tagapagsanay o coach. Noong taong 1975, bago pa man tuluyang magretiro, panandalian niyang pinamahalaan ng kanyang alma mater, ang Letran Knights, kung saan nagtapos sila bilang pangalawang pwesto sa likod ng Ateneo Blue Eagles. Noong taong 1981 hanggang 1983, nagsilbi siyang tagapagsali ng YCO Tanduay sa profesional na liga. Noong taong 1985 naman, hinawakan niya ang koponang Shell Azodrin Bugbusters PBA. Kasabay ng pagtatapos ng kanyang karera sa sports, natuklasan ni Freddie Webb ang mundo ng sining at telebisyon. Ang kanyang magandang tindig at likas na karisma ang naging dahilan upang pasukin niya ang pag-arte. Naging napakatanyag niya noong dekada 80 dahil sa kanyang pagganap sa sikat na sitcom na Chicks to Chicks. Sa palabas na ito, gumanap siya bilang asawa ng karakter ng kilalang komedyanteng si Nova Villa. Dahil sa tindi ng kanilang chemistry sa telebisyon, maraming mamamayan na nag-akalang sila ay tunay na mag-asawa sa totoong buhay. Bagamat ang tunay na asawa ni Nova Villa ay kapangalan lamang na Freddie Gallegos. Bukod sa seryeng ito, lumabas din si Freddie Webb sa iba't ibang pelikula at serye tulad ng Tender Age noong 1984, Ilustrado noong 2014 at You're My Boss noong 2015. Nagsimula ang kanyang karera sa pampublikong paglilingkod noong taong 1971 nang mahalal siya bilang konsehal ng lungsod ng Pasay, isang posisyong hinawakan niya hanggang taong 1978. Noong taong 1978, matapos ang pagpapanumbalik ng demokrasya sa bansa, tumakbo siya at nawagi bilang kauna-unahang kinatawan o congressman ng nag-iisang distrito ng lungsod ng Parañaque sa ilalim ng Partidong Lakas ng Bansa. Sa kanyang termino mula 1987 hanggang 1992, kinilala siya bilang isa sa 10 Outstanding Congressmen of the Year. Isa sa kanyang pinakamahalagang kontribusyon sa batas ay ang pagsusulong ng mga probisyon na nagtatag ng Sangguniang Kabataan o SK na nakapaloob sa Local Government Code of 1991. Dahil sa kanyang magandang record sa mababang kapulungan,
Tumakbo si Freddie Webb sa pagkasenador noong pambansang halalan ng Mayo 11, 1992 sa ilalim ng Partidong Laban ng Demokratikong Pilipino o LDP. Nagwagi siya sa 12 pwesto na nagkaloob sa kanya ng 6 na taong termino sa Senado ng Pilipinas. Bilang senador, pinamunuan niya ang Senate Committee on Health and Demography at ang Committee on Games and Amusements. Siya ang itinuturing na isa sa mga pangunahing mayakda ng mahalagang batas sa kalusugan sa Pilipinas, kabilang dito ang National Health Insurance Act o Republic Act No. 7875 na nagtatag sa PhilHealth, ang Hepatitis B Immunization Act o Republic Act No. 7846, ang Voluntary Blood Donation Act o Republic Act No. 7719, ang Corneal Transplant Law at ang Act Granting Benefits to Barangay Health Workers o Republic Act No. 7883. Tumakbo siya para sa muling pagkakahalal noong pambansang halalan ng Mayo 11, 1998, ngunit hindi pinalad ng magtapo sa ika-23 pwesto. Noong 14 ng Mayo 2001, sinubukan niya magbalik sa politika sa pamamagitan ng pagtakbo bilang kinatawan ng lungsod ng Pasay sa ilalim ng PDP laban, ngunit hindi siya nagwagi. Sa kanyang personal na buhay, si Freddie Webb ay kinasal kay Elizabeth Pagaspas na nagmula sa Tanawan, Batangas. Biniyayaan ang kanilang pagsasama ng 6 na anak, kabilang mga kilalang pangalan tulad ni Hubert Jeffrey, Maria Pinky at Jason Webb. Si Pinky Webb ay naging isang tanyag na mamamahayag at news anchor, samantalang si Jason Webb ay sumunod sa kanyang mga yapak sa basketball bilang manlalaro at tagapagsanay. Ang pinakamalaking pagsubok at pinag-usapang kontrobersiya na dumaan sa buhay ni Freddie Webb at ng kanyang buong pamilya ay ang kaso ng Visconde Massacre. Noong gabi ng Hunyo 29 hanggang Hunyo 30, 1991, naganap ang isang malupit na krimen sa loob ng BF Homes, Parañaque kung saan ay sina Estrelita Visconde at ang kanyang mga anak na sina Carmela at Jennifer. Si Carmela ay hinalay din bago patayin. Noong 28 ng Abril 1995, lumabas ang isang testigo na si Jessica Alfaro at tinuro ang ikatlong anak ni Freddie Webb na si Hubert Webb kasama ang iba pang mga anak ng mayamang pamilya tulad ni Antonio Lijano at Peter Estrada bilang mga utak at may sala sa krimen. Sa buong panahon ng paglilitis, maring ipinagtanggol ni Freddie Webb ang kanyang anak. Naglahad ng depensa ng mga matitibay na ebidensya mula sa United States Immigration and Naturalization Service o INS na nagpapatunay na si Hubert Webb ay nasa labas ng Pilipinas, partikular sa Estados Unidos mula Marso 1991 hanggang Oktubre 1992. Nangangahulugan nito na wala siya sa bansa nung maganap ang krimen. Ang mga dokumentong ito ay pinatunayan ng mga opisyal na pamahalaan ng Estados Unidos at ng Embahada ng Pilipinas sa Washington DC sa pamumuno ni Consul Leo Herrera Lim at Ambassador Raul Rabe. Gayunpaman, noong Enero 6, 2000, nagpalabas ng desisyon si Amelita Tolentino ng Parañaque Regional Trial Court Branch 258 na nagdedeklarang guilty si Hubert Webb at ang kanyang mga kasamahan at hinatulan sila ng parusang habang buhay na pagkakabilanggo o reklusyon perpetua. Ang desisyong ito ay kinatigan din ng Court of Appeals noong Desyembre 15, 2005. Ang kontrobersiyang ito ay nagkaroon ng malaking epekto sa politikal na karera ni Freddie Webb na naging dahilan ng kanyang pagkatalo sa halalan noong taong 1998 dahil sa negatibong persepsyon ng publiko. Sa kabila ng hatol, hindi sumuko ang pamilya Webb sa paghahanap ng hustisya. Noong Abril 20, 2010, nagpalabas ng kautusan ng Korte Suprema upang isailalim sa DNA testing ang similyang nakuha sa katawan ni Carmela Visconde na nasa pangangalaga ng National Bureau of Investigation o NBI. Ngunit noong Abril 27, 2010, inamin ng NBI na nawala o hindi nila mahanap ang nasabing ebidensya. Ito ay nagdulot ng malaking kalit sa kampo ng mga Webb. Noong 14 ng Desyembre 2010, sa pamamagitan ng pinal na desisyon ng Korte Suprema sa ilalim ng botong 7 pabor, 4 na tutol at 4 na hindi bumoto, tuluyang pinawalang sala si Hubert Webb at ang kanyang mga kasamahan dahil sa kabiguan ng prosekusyon na patunayan ng kanilang kasalanan ng lampas sa makatwirang pagdududa. Idineklara ng mataas na hukuman na si Jessica Alfaro hindi tunay na nakasaksi sa krimen kundi isang asset lamang ng NBI na nagpanggap. Lumaya si Hubert noong araw ding iyon matapos ang 15 taon at 4 na buwang pagkakatado sa loob ng New Bilibid Prison. Sa kasalukuyang panahon, si Freddie Webb ay nasa edad na 83 taong gulang. Siya ay ganap nang nagretiro sa mundo ng politika at aktibong paglalaro ng basketball. Ang pinakahuling opisyal na balita ukol sa kanya ay nagpapakita na siya ay nasa mabuting kalusugan at pisikal na kondisyon sa kabila ng kanyang abansadong edad. Ayon sa mga panayam at pahayag ng kanyang pamilya, partikular ng kanyang anak na si Pink Webb, ang kanyang buhay ngayon nakasentro sa kanyang mga anak at mga apo. Madalas siyang makita sa mga pagtitipon ng pamilya at sa mga espesyal na okasyon ng kanyang mga malapit na kaibigan. Ang kanyang huling regular na trabaho sa media ay ang pagiging co-host ng programang Fast Break sa DZMM kasama ang yumaong mamamahayag na si Boyet Sison na natapos ilang taon na nakakalipas. Ngayong taon, wala na siyang hinahawakang anumang opisyal na posisyon sa pamahalaan o kontrata sa mga malalaking estasyon ng telebisyon at pinili na lamang niyang mamuhay ng pribado
sa kanilang tahanan sa lungsod ng Parañaque.